Bali may pasahero pa po ako nun. Bumabiyahe po kami along Loton, Ermita, Manila. Papunta sana kami ng UN Avenue. Then pagbaba po namin ng Quezon Bridge, along left side, then barrier. May bus po dito bandang kanan namin. Bigla po lumipat sa linya po namin at nahagi po kami. Nakalipas sa 1 linggo, pumunta doon yung representative. Nakausap yung Na-admit na tatay siya. ko. Inuperang kami. 10,000 lang. Hindi pumayag yung tatay ko kasi pag tinanggap namin yan, ano nang kasunod yan? Base po dun sa nabanggit po, clearly merong administrative liability po yung yung bus company po. Possible na aside from shock order, pwede kaming mag-issue ng preventive suspension order doon sa bus company po na involved po dun sa aksidente. Dahil nga po dun sa meron pong nasaktan po dun sa aksidente. Kami naman ay hindi nag-aatubiling tumulong, no, kung ano man yung gastusin na incur nila, no, sa pagpapagamot. Wala naman pong problema. Madali naman po natin yung ayusin or tulungan si Sir Julian. Anytime po, pwede naman po akong tawagan. Tomorrow kaagad papasamahan natin si Sir Julian. Kamusta po kayo matapos po kayong maire sa aming programa nung nakaraan? Yes po. Bali, ito po ngayon ma'am ay nagpapagaling pa kasi yung sugat natin ang ko is hindi pa magaling. Meron pa mga follow-up check-up. Ito po bang bus company po ay nag-reach out po sa inyo matapos po yung pag-ere niyo po sa amin? Hindi po ma'am eh. Even the driver po? Yes po ma'am. Hindi na po ma-contact ma'am, hindi matawagan. How about naman po yung Move It? Kamusta naman po yung communication niyo with them? Ano pong update? Yun po ma'am, yung na-ere po yung sa nangyari sa akin. Kinabukasan po, pinapunta po nila ako sa office nila, then nagbigay po sila ng agaran tulong po sa akin. Magkano po ang binigay po sa inyong financial assistance? 50,000. Paano po kayo nag-usap ni Move It nung nasa office kayo? Bali, pagpunta ko po doon ma'am, inassist po ako ni General Manager. Then kinausap po ko sa nangyari, kung ano po pa talaga nangyari sa nangyaring disgrasya po. Then yun po, pinaliwanag po nila sa akin yung mga dapat na isubmit ko sa kanila, lalo na po sa insurance. Then yung binigay po nila sa akin is galing po mismo sa kanila, tulong financial po sa akin. Binigyan po ako ni Move It ng 50,000. So until now po, continuous naman yung communication niyo kay Move It? Yes po. Sir, pwede niyo po bang ikwento sa amin kung ano po yung nangyari at umabot sa punto na kayo nga ay nadisgrasya nitong isang bus po? Yun po, nung September 29, around 8 a.m., mabiyahe po ako, may pasahero po ako. Binabaybay po namin yung Manila sa may Quezon Bridge, Loton, Ermita, Manila. Then nasa left side po kami, along barrier sa gitna. Then yung bus po nasa bandang kanan namin, bigla siyang lumipat ng linya, papunta sa linya po namin, din nahagip po kami. Tapos yun, git-git kami sa railings, sa gitna, din tumilapon po kami. Then yung bus po, imbis na intuan kami, dumiretso. Hinabol po ng mga kapwa rider po. Ano po yung mga natamo nyong damages sa katawan nyo after nung nangyari? Ito po, yung nangyari sa akin, dito ko po nabalik, din dito po nalagyan po ng stainless na bakal. Tapos daliri po na opera na biyak. Ito po bang driver at yung bus company ay nagbigay po sa inyo ng tulong matapos po kayong maaksidente? Nung na-aksidente po ako ma'am, nag-offer sila sa amin na bibigyan kami ng tulong, 10,000. Hindi po kami pumayag kasi parang napalabas nila, yun lang, hanggang doon lang kaya nilang ibigay. Hindi po kami pumayag. After 2 weeks po ata, yung representative ng bus pumunta sa bahay. Yun, ino-opera naman kami ng 25K. Hindi naman din po kami pumayag kasi nga, gawa ng malaking damage ang pinsalang nangyari sa akin. Hindi pa ako makapagtrabaho. So ngayon po, lagpas na po 1 buwan, papagaling pa rin ako, hindi pa rin makapagtrabaho. So kumbaga malaki po talaga yung naging epekto sa inyo nung nangyari? Yes po, sana po wala talaga makapaghanap buhay ngayon, lalo ngayon mag-December. So ano po ba yung decision nyo po para po dito sa mga nirereklamo?
Yun ma'am, kaya po ako lumapit sa inyo ma'am, sa tanggapan niyo para ireklamo yung bus company. Kasi po, yun nga po, hindi na po naipag-communicate sa amin, nakipag-usap. Gusto ko lang po mabigyan ng ma'am, justisya yung nangyari sa akin. So, wag po kayong mag-alala, sir, dahil gaya nga po ng pinangako po ng aming programa ng Wanted sa Radyo at ni Sir Raffy Tulfo, ay tutulungan po namin kayo para po makapagsampa ng kaso laban po dito sa driver and syempre sa bus company po. Sasamahan po namin kayo sa PNP, sa traffic section unit po nila para po yun nga makapagsalaysay po kayo doon at file po natin itong case. And bukod po doon, meron din tayong isasampa na administrative complaint naman po sa LTFRB para naman po doon sa prangkisa ng bus company na nirereklamo nyo. At yun po, si Move It po ay nagbigay naman na rin ng paunang tulong sa inyo na 50,000 and from time to time naman po ay continuous na rin yung inyong communication. So, sa ngayon, ang asikasuhin muna natin is yung filing po ng criminal case nyo and then administrative complaint po. Okay? Yes. Okay. Ano na lang po yung mensahe nyo para po dito sa bus company and sa driver po na nakadisgrasya sa inyo? Yun lang po, sana makipagpulungan sila sa akin. Maayos namin yung problema. Yun lang yung sa inihingi namin, siyempre. Sana maibigay din nila yung mga danyos. Lalo ngayon hindi ako makapagtrabaho. Nagpapagaling pa. Magandang araw po sa inyo, Sir Hasmines. So, ngayon po regarding po dito sa situation po ni Sir Julian na siya po ay nabangga po nung bus driver po. So, sa part po ng PNP, ano po ba yung ating naging proseso para po makapagsampa ng kaso itong ating complainant? So ma'am, ito ma'am, ngayon po ay kinuhanan siya ng sinumpang salaysay ng pagrereklamo. Dito sa aming opisina, yung investigador po na humawak sa amin. No? Ngayon po, sasampahan po yung driver ng bus ng reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property. So, i-assist kayo ni Velasco para sa pagpunta sa korte para ma-file yung kaso. So, kompleto naman siya, meron naman siyang job estimate at saka medical certificate. So, after po nating ma-file yung kaso, ano po ba yung dapat na gawin ni Sir Julian? Si Sir Julian naman po, iintayin niya po yung subpina ng korte. Then, kasi susubpinahan din yung suspect, kung sakali sasagot yun, doon sila ang paghaharapin ng piskal. Kay Sir Julian, kasi di ba nagtatrabaho siya, so doble ingat, lalo na dalawa lang ang gulong na gamit natin. Minsan kasi hindi natin maiwasan, kahit na lubak or bato, maliit na bato lang, sisemplang tayo, maglulus tayo ng control. So, doble ingat sa pagmumotor at saka ingatan kasi dahil namamasada siya. So, yung pasahero, buhay ng pasahero niya, isa nakataya at buhay niya rin na laging iisipin na may nag-aantay ng pamilya sa atin, mga anak. So, doble ingat sa pagdadrive ng motor. Yun po, maraming salamat po sir sa pagtugon ng reklamo ko, sa pagtulong po sa agaran pong pag-action. Then, yun lang po, maraming salamat din po kay Investigador Velasco sa pag-assist po sa amin. So sir, kanina po ay galing po tayo ng LTFRB. Kamusta naman po yung ating pagpunta doon? Yun po, okay naman po at nadulog na po yung aking reklamo. Hintayin ko na lang po yung patawag po nila para sa paghaharap ng
bus company po sa akin po. So ano pong masasabi niyo sir na yun nga po nakapag-file na po tayo ng criminal case po sa prosecutor's office and at the same time meron na ring administrative complaint laban po dito sa bus company na ginawa po natin dito sa LTFRB. Yun po, medyo nakahinga na po ng maluwag. Medyo magaan na rin sa pakiramdam na naaksyonan po yung reklamo ko. Yun po, maraming salamat po sa inyo. So ayun po sir, dito po sa LTFRB, pag-uusapin po kayo ng bus company para po doon kung may possible na settlement. Pero kung wala, ay nakadepende na po kay LTFRB kung ano pong sanction or penalty ang ibibigay dito sa bus company. Okay po, so hopefully po, yun nga, makamit nyo po yung justice and si Move It naman po ay anytime nandito para po tumulong sa inyo. Gaya nung nasabi nyo nung una, nagbigay na sila ng paunang tulong na 50,000 pesos and until now, continuous naman po yung communication ninyo. Yun po, at maraming salamat po sa inyo po at sa staff nyo po at sa sinamahan nyo po ako dito sa LTFRB. At mabigyan na rin po ng hustisya po yung nangyari po sa akin. Maraming salamat po kay Sir Rapitol po at nakapag-file na po ako ng reklamo sa driver po at sa bus company. At kay Mubit, maraming salamat din po sa binigay po nilang agarang tulong po sa akin. Maraming salamat. Idol